Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabak-labak na ta with evidence. Ako po kabibig. May pinasabog, may binulgar si Congressman Erese sa kanyang interview kung saan hindi siya yata aatin sa plenaryo na kung saan magbubutuhan na ang mga congressman kung i-impeach ba nila si BP Sara o hindi. Kasi alam na alam ni Congressman Erese ang galawan. Sabi ni Congressman Erese, yung mga nasa Justice Committee, sila din yung nasa Quadcom doon na tumanggap ng bilyong-bilyong budget. Hala, so it means, posibleng billion-billion budget din ang nilaan sa impeachment ni BP Sara ngayon. Inabalita, di ba? May mga nagsasabi na pinapatawag head count na si Sandro kung sino ba talaga ang pipirma sa impeachment. Well, merong mga 50 plus ng nasa Justice Committee yung nagsabi na may probable cause ang impeachment ni BP Sara, sila buboto talaga yon. Pero yung iilan, naku po, may iba na daw na nag-move out or pull out kasi ayaw nilang madamay o baka magkaroon ng backlash. O ito kabibig ha, ito yung interview ni Congressman Erese kung saan binulgar niya kung ano ang gimmick, kung ano ang plano, kung ano ang strategiya ng mga congressman na ito. Kayo kabibig, naniniwala ba talaga kayo nga coming from their heart itong ginagawa ng mga kongresistang ito? Or they are blinded lang kasi gusto nilang mapatalsik si BP Sara sa pwesto? Bakit nila gusto mapatalsik si BP Sara sa pwesto? Bakit gusto nilang ma-impeach si BP Sara sa pwesto, mga kabibig? Number one, takot sila mabalikan ni BP Sara. Number two, takot silang makulong kasi sabi ni Congressman Erese, bilyon-bilyon noong 19th Congress. Si BP Sara, sisingilin sila. Papanagutin sila. Nagsabi na si BP Sara, papanagutin ko kayo kung paano nyo kinamkam, inabuso ang pera ng taong bayan. O ito kabibig ha, ito yung interview ni Congressman Erese kung saan talagang hayagan niyang sinabi kabibig ito Ako hindi magpaparticipate sa impeachment process na ito. Opo. So, nangangahulugan po ba yan, Congressman Erese, na hindi po kayo nakumbinse doon sa mga nakalipas na pagdinig ng House Committee on Justice, yung mga lumutang po Hindi na... nakumbinse dahil ginamit lahat ng ahensya ng gobyerno para talagang idiin si Vice President Sara. At nakita naman natin na bilyon-bilyon alokasyon at pareho pa naman halos lahat naman ng mga players ngayon sa Committee on Justice ay mga players din ng nakaraang 19th Congress kung saan nakinabang ng bilyon-bilyong alokasyon. Ako hindi alokasyon pala kabibig. Ginamit ang lahat ng ahensya ng gobyerno para talagang idiin si Vice President Sara Duterte. So meaning, naniniwala si Congressman Erese na posibleng si BP Sara ay inosente. Kasi bakit niya sinabi itong ginamit ang lahat ng ahensya ng gobyerno para talagang idiin si BP Sara? At sabi pa rin dito, halos lahat naman ng mga players ngayon sa Justice Committee ay players din noong nakaraang 19th Congress kung saan nakinabang ng bilyong-bilyong alokasyon. Ooh! So, parang nakita ni Congressman Erese, useless pa rin. Kung pupunta ako doon, natural mananalo sila. It's because these people already gained bilyones noong 19th Congress. Hala ka, baby. Huli, grabe itong pasabog ni Congressman Erese. Para dito ba, read between the lines. Ikaw na ang bahalag mag-interpret sa statement ni Congressman Erese. Kung yung paniniwala mo na suhula na bayaran sila ng milyones o bilyones para pumirma sa impeachment, nasa sa iyo na yan. Kung naniwala kayo na inosente ang mga congressman at talagang bumoto sila sa impeachment dahil naniniwala sila sa ipresinta ng Justice Committee na guilty at may probable cause bipisa ng mga impeach, depende na rin sa kanila. Pero iba ang tono ni Congressman Erese. Hindi ako aatin
Kasi alam ko, ginamit nila ang buong ahensya ng gobyerno para idiin si Vice President Sara Duterte. So anong ibig sabihin nito? Meron siya nalalaman, si Congressman Erese. Merong mga hokos-pokos na nangyayari diyan. 'Di ba? Magsalita ganito si Congressman Erese. Meaning, merong nangyayaring na dapat malaman ng sambayanang Pilipino. Di ba, kabibig? Shocking yung revelasyon ni Congressman Erese. Di ba? Ako na-shock ako. Ito pa another revelation ha sa bilyonaryo. Grabe, no? Naku. Sabi niya, nagsama-sama na ang lahat ng ahensya ng gobyerno para idiin si VP Sara. Ito, kabibig ha, makinig tayo dito. Kasabay ng pag-usad ng impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte, maugong ang usap-usapang bumabaha umano ang pera sa batasang pambansa. May ginagawa umanong pagkumpas si House Majority Leader Sandro Marcos para makakuha ng sapat na boto sa impeachment. Yan ang political update ni Isaiah Mirafentes ng Abante. Mahigit kalahating bilyong piso kada buwan ang inilaan umano ng liderato ng Kamara bilang appearance fee para sa mga miyembro ng House Justice Committee na tumalakay sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa impormante ng Politico Abante, may 650 million pesos umanong inilabas ngayong Abril ang isang tanggapan sa basement ng Batasang Pambansa para sa mga dumalo sa impeachment hearings na ginawa habang nakabreak ang Kongreso. Hala, yung mga umattend daw sa hearing ay 650 million na ang na-release sa basement ng Kongreso. Ginawa itong hearing na to habang naka-break ang Kongreso. Sa Mayo, makatatanggap umano mga kongresista ng karagdagang 650 million pesos. Kaya suma total, nasa 1.3 billion pesos daw ang inilaang appearance fee para sa mga makikilahok sa impeachment proceedings. 1.3 billion for appearance fee. Hala. So mag-appear ka lang sa hearing, meron ka ng agad pera. Hala. Ayon sa impormante ng Politico at Abante. Matatanda ang unanimous sa naging boto ng komite sa paghanap ng probable cause para ma-impeach si Duterte. Ayon sa informante ng Politico at Abante, iba pa raw ang appearance fee sa karagdagang pondong matatanggap ng mga mambabatas para sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE. Kasama sa miyembro ng PFP sina House Speaker Bogie D at ang anak ng Pangulo na si House Majority Leader Sandro Marcos na napabalitang nagtatawag na raw ng mga kongresista kaugnay sa impeachment. Sa May 11 na ang botohan sa plenaryo tungkol sa impeachment ng pangalawang Pangulo. At ayon sa informante ng Politico Abante, posible raw maglabas na naman ng pera ang liderato ng Kamara para maabot ang target umano nila na 200 boto para matuloy ang impeachment trial. Para sa... Hala, grabe. Uy, grabe sila. Ito ha, ito. May dagdag. Ito, kabibig ha. Yan natin. May dagdag na 300,000 pesos sa MOOE ng mga kongresista simula sa Mayo. Doon sa mga alipores. At ito na, sana all. Mula sa buwan ng Mayo hanggang sa matapos ang 20th Congress sa June 2028, gagastos ang Kamara ng mahigit 1 bilyong piso para sa MOOE ng mga mambabatas. Pero ayon sa ating informante, Manteban, questionable ang timing ng dagdag sa MOOE ng mga kongresista dahil itinaon ito sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ang dating tuloy ay tila naging ayuda kapalit ng boto para sa impeachment. Maliban pa sa dagdag na 300,000 pesos, ang mga miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas na kapartido ng Pangulong Bongbong Marcos ay makakatanggap din umano ng dagdag na 200,000 pesos. Kalahating bilyon. 500,000 ang matatanggap ng mga kapartido. Sana all. Yan. Abalang-abala etong si Madjo. Abalang-abala si Madjo. Kasi, kailangan niyang siguruhin na makukumpleto at least 106 of the congressman. Sabi nga nila 53 na, hindi ba ga? Hindi kaya nakukonsensya itong mga tao na ito? Wala konsensya. Or gano'n na ba talaga kakakapal ang kanilang mga mukha at balat para hindi taplan ng konsensya? Grabe. At hindi nila maramdaman ang totoong nangyayari? Abante!
Hindi ko naman pwedeng sabihin bulag dahil nakikita nilang mga kaganapan. Hindi ba? Wala yun, mga kabibig. Ito ang komento ng ating mga netizen. Grabe ng magnanakaw. Mangga buaya sa Congress, excited na sa impeachment kasi may bigayan siguro. Bulgal na burgal ang mga mukhang pera, parang mga buhayang gutom, taasan ang kamay. Pera-pera talaga kasi kailangan nila pangbigay sa boboto. Paldo, problema, walang nakulong sa flood control project anomaly, pero inuna na ang impeachment, di ba? Shout out sa COA, yan ang dapat yung i-audit. Paggamit ng pondo ng kamara. Pera ng taong bayan yan, hindi yan pera ng mga buhaya. Kaya pala, kahit bend the law, galawan, okay lang kasi paldo-paldo naman mga buhaya. Grabe na talaga. Wow, paldo all. O, yan kabibig ha. Yan ang mga komento ng ating mga netizen na na-shock sila. Pero ang sabi ni Congressman Jinky Luestro, mga kabibig, talaga nagsalita din si Jinky Luestro. Ano kayo? Bakit kayo ganyan magsalita sa amin? Hindi kami bayad. Hindi kami ganun. Ano bang kayo? Huwag kayong ganyan sa amin. Sabi ni Congressman, share ko lang sa inyo ha kung ano ang sabi ni Congressman Jinky Luestro hinggil sa issue na ito. At ito sabi niya, if the Vice President is guilty, let the truth convict her. If she's innocent, let the process clear here. Hala, yan ang sabi ni Jinky Luestro. Sabi dito, how about your husband, ma'am? Innocent ba yun, ma'am? Why this process seems like they already have their own verdict and one-sided? Inventing stories like planting evidence. From Renee Lim. If the process is fishing expedition, no way that VP is innocent if feeding expedition lang ginagawa nila. Pero yung process of fishing expedition, fault finding. If there's maleta, there's a way. From Diego San Diego. The senator judges will judge her in an impeachment court, not you, not the Committee on Justice. Tell it to your husband, madam. Luestro is fervently praying Sara to be found guilty to avoid her own incarceration if Sara becomes president. Posible naman kabibig. Why not tell it to the President BBM himself? If she don't trust your script, your process, Philippines is fucking... If the husband is guilty, hide him. From Ismael Ramos. Tell it to the Marines, Luestro, hawak mo ang beat. How would the process clear here if the funnel is sounding like the subject has already been convicted? There is an evidence between analyzing evidence from interpreting spliced. Yan ang mga komento ng ating mga netizen na parang hindi na nagustuhan ang statement ni Luestro. Well, ang mga tao ng kabibig, may alam at may masabi na talaga kasi yung House Committee Justice hearing live na sa publiko. So natural, hindi lang ang mga kongresista ang nanonood or nandoon. Ang mga tao nanonood na rin. They're analyzing what happened. At meron din silang own observation na ito ay, fishing expedition and so on and so forth, mga kabibig. Pero ito may nakita kong video kabibig ito. Pakinggan nyo Ang kabibig. masasabi ko, hindi ako 100% agree na dapat lawyers lang. Kasi yung ginagawa kasing batas, it's about society in general. You as a lawyer, di ba, naging congressman ka din before as a representative of the party list. Ngayon, mukhang naiintindihan natin na mukhang yung mga ibang congressman hindi naiintindihan yung laws. Sa tingin mo ba it's about time that ma-require na ang isang mambabatas ay dapat Lawyer. o lawyer? So ito, I'll be speaking from my personal capacity, not as a spokesperson, Attorney Mans. And based from my personal experience, ang masasabi ko, hindi ako 100% agree na dapat lawyers lang. Kasi yung ginagawa kasing batas, it's about society in general. Not necessarily about the legalities or technicalities of the law. So, mas maganda pag different sectors kasi may iba-ibang expertise, specialties para mas ma-address yung problems of society. Yun yung position ko personally. So, ang masasabi ko, So yun kabibig. Ang kanyang posisyon. O ikaw kabibig, ano ang iyong posisyon ngayon? Sa umiinit na istorya, may bayaran bang nangyari? Yung binulgar ni Congressman Erese ng bilyon-bilyong alokasyon,
since 19th Congress, tapos itong mga chismis na nag-head count na, calling the attention of the congressman, please pass by the office of Congressman Sandro Marcos. Tapos nung kahit makasyon sa Kongreso, may Justice Committee hearing, tapos ang chika sa basement ng Kamara, nag-release ng 650 million. Pag aatin ka, may appearance fee. Pero aside from appearance fee, meron pang additional fee. Ano ba naman yan? Naku, grabe mga kabibi. Kaya pala yung last day ng Justice Committee hearing tungkol sa impeachment ni Sara, ang daming dumating. Ang daming nagpataas ng kanilang kamay. Oo. Yun ba ang tinatawag nilang, bahala na kayo kabibig, basta yun na yun. Kasi sa last day yung mga tao doon, yung first session, second, ilang ba session meron sila, hindi natin nakikita. Sa last day na sila dumating. Why, bakit last day kayo dumating? Anong meron? So yun lang kabibig ang ating Lebak-Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news nating pag-usap-usap. Basta maraming mga tao ngayon ang nag-oobserba na. Maraming tao ngayon may iba't ibang opinion hinggil sa impeachment ni Bibi Sara. Pero ito lang masasabi natin. Sana ang mga congressman ay bumoto at kausapin nila ang kanilang constituents kung ano ang inyong palagay. Hindi agad bumoto na, bumoto ako, yes. Pero ang mga constituents walang alam. Mas maganda yung magpa-survey kayo sa inyong mga constituents kung gusto ba nilang ma-impeach si Bibi Sara or hindi. One way of survey through your social media account. Magpa-survey kayo doon. Kung ano ang resulta, yun ang maging basihan nyo. Kung pipirma ba kayo or hindi. 'Di ba? And I'm sure maiintindihan niya ng mga constituents ninyo. Kasi nagpa-survey kayo, you reach out to them and ask them their sentiments. And I'm sure ikaw, may own sentiments ka rin. Pero binuto ka ng mga taong naniniwala na talagang itong mga constituents mo may boses at ikaw yung magdadala ng boses sa kanila. Hindi yung boses mo ang pwede lang masunod. Ang mga tao na bumoto sa'yo. So sana, gumawa ng hakbang ang mga congressman, reach out to people, listen to people, kung ano ba ang gusto nila. Hindi yung kung ano ang gusto mo. So yan lang kabibig Sana mga congressman, isipin din nila. Kasi ang mga tao ngayon, iba na Iba na ang atake nila ngayon Hindi mo kami pakikinggan, pues hindi ka na namin iboboto. Parang ang mga tao na yun may alam nila yung awareness. May gising na sila Parang alam nila kung ano ang gagawin at kung ano ang posibleng mangyayari sa isang politiko. Yan lang mga kabibig. Alam mo ba kung sino ang may hawak ng beat? Tayo, mga botante. Hindi si Luistro, hindi mga congressman, tayo ang may hawak ng beat. Bye everyone. See you next time.